searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Minsan pa sa iyong presensya, O Lord, sa aming kalagitnaan. Tunay, Lord Jesus, na sa umagang ito kami ay patuloy na magpupuri, pipiliin namin magpuri sa iyo, for you are worthy, Lord Jesus. Karapat-dapat ka ng papuri na nagmumula sa iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. And we declare, Lord God, this morning that better is one day in your house than 1,000 elsewhere, Lord Jesus.
We choose to worship you at this very moment, Lord God. Makita mo yung puso ng bawat isa na tunay na magpupuri at sasamba sa iyo sa umagang ito. Oh, Jesus, there is one in your house than 1,000 elsewhere. Hallelujah. Tunay, Panginoon, sa umagang ito ay kami nananabik sa iyong presensya. There is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. There is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Sing better. There is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. There is one day, there is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Sing, there is one day, there is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. There is one day, there is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Come on, church, sing. There is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Sing it again. There is one day, there is one day in your courts, there is one day. Yes, Lord, there is one day in your presence than 1,000 elsewhere. Sing, there is one day, there is one day, there is one day, there is one Yes, oh God. There is one day in your courts, Then 1,000 elsewhere. For the last time, sing better. there is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts, Then 1,000 elsewhere. Truly, Lord, it's like the song that we have sang. Better is one day in your courts. Better is one day in your house, Lord Jesus. For in your house and in your presence there is rest, Lord Jesus. There is peace, there is joy that is coming from you. There is hope, Panginoon. Kaya tunay, kami ay nagagalak at nagpapasalamat na minsan pa. Kami ay nagkatipon sa presensya mo sa umaga nito. Patuloy mong saliksikin, Lord God, ang puso ng bawat isa na makita mo ang puso, Lord God, ng iyong mga anak na nais kang paburihan, nais kang itaas, ang nag-iisa mong pangalan, Jesus Christ, Jesus Christ, the name above all names, Jesus Christ. Truly, Lord, salamat sa kalayaan na binigay mo sa bawat isa na kami sama-sama magtipon at magpuri sa umagang ito. Lahat nga po, nakahanda na magpuri sa Panginoon, palakpakan ang ating Diyos sa buhay at ating siyang papurihan sa kanyang banal na tahanan. Hallelujah! Sige kapatid, pumalakpak ka sa Diyos!
kabutihan sa bawat isa, Panginoon, sa iyong katapatan. O Lord, walang ibang papupurihan ang aming isipan, ang aming puso, ang aming mga labi, ang aming buhay, but you alone, Jesus. For you are the God who is good all the time, Lord. Hallelujah. At this very moment, Lord, tunay ang puso namin sa oras na ito ay patuloy na aawitin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. For you alone is the God who is good and forever faithful in our lives. Hallelujah. As we sing this song, alalahanin mo, kapatid, yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At ilabas mo sa iyong labi ang pasasalamat sa Diyos sa umagang ito. Pwede mo bang sabihin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand from the moment that we wake up, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it again. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. Thank you, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all our lives, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing, I love your voice. I love your voice. You have made
Yes, oh God. Hear your people, Lord Jesus. With every breath that I am able, I will sing the goodness of Lord Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. Because your goodness is the one running after us, Lord Jesus. For you are the God who is good and will remain good in our lives. Tunay, Panginoon, walang katulad mo. Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na mabuti. Kaya patuloy ng aming papuri sa umagang ito ay aalay lamang sa iyo, O Diyos. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Nag-iisang Diyos, kahanga-hanga. Hallelujah. Walang ibang naisabitin ang labi dito, kundi ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan. Hallelujah. No one else, Lord Jesus, who set the stars in their place, and you who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares? Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your Savior. You are
na ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. And our worship, Lord, ay para sa iyo lamang. Continuously sing of your greatness, Lord Jesus. Magnificent ka. Walang katulad ng ating Diyos. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, patuloy mong papurihan ang ating Diyos. As we sing last, itong chorus na ito, na tunay maggaling sa ating puso, hindi lang sa ating labi, na sinasabi mo, Lord, you are magnificent, eternally wonderful. Can we do that? You are magnificent. Come on. Eternally wonderful. Iparinig mo sa Panginoon yung awitin mo, kapatid. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one else. No one ever will compare to you. Kaya Lord God, patuloy na ang papuri at pasasalamat at pagdalkila at pagwalhati ay para sa iyong pangalan lamang, Jesus. Can we shout the name of Jesus in this place? Amen? Sing Jesus! And thanksgiving, in the mighty name of Jesus, we pray together with the Holy Spirit. And everybody say, Amen, Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Palapakan po natin ang ating po Panginoon. Hallelujah. Kay sarap magpuri sa ating po Panginoon. Amen? Amen. At napakaraming mga bagay na pwede po nating ipagpasalamat sa Diyos kung bakit sa oras ng ating pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya ay talagang ibibigay po natin yung the best na worship and praise sa ating pong Panginoon. So sa bawat isa pong mapagpalang umaga at patuloy lamang po nating ihanda yung ating pong mga sarili sa salita ng Diyos, sa gagawin ng Diyos sa ating pong kalagitnaan, sapagkat naniniwala po tayo meron pong gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalat, nakatabi kita ngayon. Amen? So, praise God. So, napakabuti po ng Diyos sa ating pong mga buhay. At welcome po natin ang pagbabalik ng ating pong kapatid, si Sister Precious. Praise God. At salamat sa inyo pong mga panalangin at siya po ay nakasurvive sa 6 na buwan na kanya pong training sa Bible School sa Malaysia. At ganoon din po sa lahat ng ating pong mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak na pinagpala ng Diyos at sila po ay nakapasa sa kanilang board exam. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. At sa mga susunod na mga linggo at hayaan po natin na itong ating mga kapatid na ito ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Praise God. At next week po, next Sunday, pakikinggan po natin si Sister Precious sa kanya mga karanasan sa ginawa ng Diyos sa kanya pong buhay sa training school doon po sa Malaysia. At ganoon din po yung ating pong
kapatid sa pananampalataya, si Sister Crisia, na pinagpala ng ating pong Panginoon, at siya po ay nakapasa sa kanyang board exam bilang nursing. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hindi lamang mga guro, kundi maging sa medisina ay magkakaroon po tayo ng mga miyembro na talagang nagtitiwala at maglilingkod sa ating pong Panginoon. May kanya-kanya po tayong panawagan. May kanya-kanya po tayong mga gifts na ibinigay ng ating Panginoon. Ano man po yun. Basta lakaran po natin, ipagkatiwala natin sa ating pong Panginoon. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, go for it. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos na magtrabaho, sige, magtrabaho ka. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay mag-asawa, mag-asawa ka. Amen. Dahil yun ang gusto ng ating pong Panginoon. At gusto ng Diyos na ikaw ay magnegosyo, magnegosyo ka. Basta ang mahalaga po, ang ginagawa po natin, ang nilalakaran po natin, yun ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Wala pong paligsahan. Basta ang mahalaga, nagagampanan po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. At yun po ang maganda. At doon natin makikita ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Gaya po ng awitin na sama-sama po nating inawit kanina. Na ang kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay ay grabing kahanga-hanga nga. At walang katulad ang Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong mga buhay. Alam nyo, ipagpalit ka man ng ibang tao, pero ang Diyos hindi ka ipagpapalit. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Dahil ang Diyos na nagmahal sa atin ay lubos yung kanyang pagmamahal. Ibinigay niya ng lubusan yung kanyang the best na pagmamahal sa bawat isa po sa atin. So sa oras na ito, ihanda po natin yung ating po mga sarili, maging sa ating po mga kapatiran na hindi po nakarating ngayon sa ating pong bahay panambahan at nandyan sa kanilang mga tahanan, nasaan man po kayo. At kayo po ngayon ay nakatunghay sa ating pong YouTube at sa ating pong service. Patuloy po nating bigyan ng puwang ang ating pong mga sarili sa salita ng ating pong Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na magmumula dito po sa aklat ng 1 John chapter 4, beginning verse 11 up to verse 21. At pag-uusapan po natin sa umagang ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa mundong ito. Alam niyo ba kung ang dahilan kung bakit why Jesus came into this world? Marami pong dahilan kung bakit ang ating pong Panginoon ay naparito sa mundong ito. Dahil mahal na mahal niya po tayo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, naparito si Kristo dahil mahal na mahal ka niya. So, unang aklat ng 1, kabanatang 4, verse 11 hanggang verse 21. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Verse 12, kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at magiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. In verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Verse 14, nakita namin at pinatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Verse 15,
Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. In verse 16, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya iibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa talatang ito na ating pong napakinggan at ating pong nabasa, makikita po natin na ilang beses na tinutukoy ng banal na kasulatan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung paano ang pag-ibig ng Diyos na ito ay merong malaking bahagi at meron pong mabuting maidudulot ito sa ating pong buhay at maging yung ating pong pakikipagkapwa sa ating pong kapwa. No? So makikita po natin na napakalaga na maunawaan po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ano ba ang naidulot ng pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang naging epekto nito sa buhay po natin? Ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang naibigay na maganda ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Na kinikilala na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kung ating pong titignan, ito ang dahilan kung bakit ang ating pong Panginoong Hesus ay napunta dito sa ibabaw ng lupa. Dahil nung makita ng ating pong Diyos Ama ang lahat ng tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis, nakita niya na ang lahat ng tao ay mapapahamak. Bakit ba mapapahamak ang tao noong mga panahon na iyon? Dahil sa grabing kasalanan. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos at hindi na nila kinikilalang Diyos, ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa kanila. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Nakalimutan na nila ang Diyos na talagang nagbigay sa kanila ng buhay. At sinuway nila ang utos ng ating Panginoon. At dahil sa bagay na ito, na halos lahat ng tao ay talagang mapapahamak. At isang bagay lamang at isang solusyon lamang ang nakikita ng Diyos upang ang tao ay maisalba sa kapahamakan. Para ang tao ay hindi mapahamak, iisa lamang ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang maipadama sa tao ang kanyang tunay na pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig na walang kaparis at walang katulad. Ito yung pag-ibig na hindi nagtatangi. Ito yung pag-ibig na hindi naghihintay at naghahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay nito. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na ganap, dakila at kahanga-hanga. Amen? So, ano ang ginawa ng ating pong Panginoon? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At alam nyo, hindi lamang sinabi ng Biblia sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang sinabi ng Biblia, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Kundi tunay na ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Di ba? Sa bawat isa sa atin bilang isang tao, hindi sapat na marinig mo sa isang tao, mahal kita. I love you 3 times a day. Di ba? Hindi sapat yun. Mas mainam kung nararamdaman mo
yung sinasabi niya na mahal kanya. Di ba? So, iba yun eh. Iba yung nararanasan mo at nararamdaman mo. Na yung sinasabi niya ay talagang nararanasan mo sa buhay mo. So, nung sinabi ng Biblia na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi lamang natatapos doon. Ano? Dahil talagang ipinakita talaga ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ipinadama niya sa paanong paraan nung isilang ang sanggol na lalaki. Nung isilang ang isang sanggol na bata na ang kanyang pangalan ay Emmanuel, God with us. No? Na itong Emmanuel na ito, ang Diyos na sumasa atin ay ang ating tagapagligtas, our Savior, na ang kanyang pangalan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga, kung inyo pong titignan, excited ang napakaraming mga tao, lalong-lalo na ang bawat bansa na kumikilala sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Na tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre, ang mga tao ay excited. Saan kaya excited ang mga tao? Pagdating at pagpasok ng buwan ng Disyembre, magsabit ng mga iba't ibang klaseng ilaw na kumukuti-kutita, iba't ibang kulay, iba't ibang gawa, magsabit ng mga parol, na gawa sa plastic, na makikita mo sa iba't ibang mga sulok ng ating pong tahanan at maging sa mga eskwelahan at sa iba't ibang sulok ng ating pong bayan. At nung isang gabi na lamang ay nagkaroon ng tinatawag na pailaw doon sa harapan ng ating pong munisipyo, na kung saan maraming mga tao ang nagpa-picture dahil sa ganda ng mga ilaw. Bakit? Dahil nga sa papasok na po tayo sa buwan ng Disyembre. At yung iba naman excited na nagkakabit ng kanilang mga Christmas tree. Yung iba naman siguro nag-iisip na mo problema na ano ang ireregalo ko sa aking inaanak o sa aking mga kamag-anak o sa mga taong pupunta upang ako ay bisitahin. Namumroblema tayo. Imbis na ang buwan ng Disyembre ay buwan ng kasiyahan at kagalakan at pagpapala, namumroblema tayo. Masyado nating iniintindi yung pwede nating ibigay sa ibang mga tao. Pero nakalimutan natin na ang pinakabida sa lahat ay hindi yung mga regalo, hindi yung mga ilaw na kumukutitap, hindi yung mga Christmas tree na naggagandahan at iba't iba yung kulay at isinasabit doon. Kundi ang bida sa buwan ng Disyembre ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Na yun na yung dahilan kung bakit excited tayo na mai-celebrate ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At upang maunawaan po natin bakit nga ba ipinadala ang batang sanggol na ito na walang iba kundi si Jesus. Ano ba ang daladala niya? Ano ba ang pwede niyang ibigay sa bawat isa sa atin? Bakit nandito at ipinadala ang batang sanggol na ito na walang iba si Kristo Jesus? Meron pong ilang mga dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. Kung bakit si Jesus ay ipinanganak doon sa sabsaban na sinasabi po ng Biblia. Na ang sabi po ng Biblia, doon sa sabsaban na yon, ang lugar na yon ay tinatawag na Bethlehem. Na ang ibig sabihin is a place of bread. Na doon sa lugar na yon, kung ating po titignan, hindi po lugar na mahirap ang lugar, kundi isang lugar na pinagpala ng ating pong Panginoon kung nasaan ang lugar na iyon ay tinatawag a land of provision, a place of provision. Amen? At kaya nga doon po ipinanganak ang ating pong tagapagligtas. Dahil ang ating pong Panginoong Jesus, He is not only our Savior, but also He is our provider. Amen po ba? So, patuloy po nating maunawaan kung bakit merong Jesus na ipinadala, ipinanganak para sa iyo at para sa akin. Unang dahilan kung bakit naparito si Jesus. Okay? Unang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. He came to be our sin bearer.
Siya'y naparito para, siya ang umako ng lahat ng kasalanan ng tao. Si Jesus, sabi po ng Biblia, siya'y namuhay na hindi man lamang nagkasala kahit di isang beses. Sinless po ang ating pong Panginoon. At dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos, isa sa dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. So that He will be our sin bearer. Siya ang aako ng lahat ng ating mga kasalanan. In John chapter 3 verse 5, 1 John chapter 3 verse 5, unang aklat ng 1, kabanatang 3, dito po sa verse 5, sabi po dito, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Amen? Tingnan niyo po ito. Si Kristo na walang kasalanan, siya'y naparito para akuin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal ng Diyos Ama, na hindi niya pinagkait ang kanyang anak na si Jesus, na ang dahilan kung bakit siya pinadala dahil sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan, na dapat tayo ang aako noon. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, sabi po ng Biblia, ay kamatayan. At dahil ayaw ng Diyos na ikaw at ako'y mapahamak at mamatay, na hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan, kapatid, ang Ama na nagmahal sa bawat isa sa atin, kanyang ipinadala ang kanyang anak na ito upang siya ang magdala, mag-ako ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Pangalawang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. He came to destroy the works of the devil. Siya daw ay naparito upang sirain, wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo. Dahil ang dyablo, si Satanas, wala siyang ibang alam na gawin kundi sirain, wasakin, pakialaman ang buhay ng bawat tao na nilalang ng Diyos. Amen? Tandaan po natin ang sinasabi po ng John chapter 10 verse 10. Lagi ko pong sinasabi sa inyo ito. Pag ito'y lagi nyo pong, pag ito'y naunawaan nyo po, lalo nyo pong mai-enjoy ang inyong pagiging isang mananampalataya. Ang inyong pagiging isang Kristiyano, ang inyong pagiging born again, mai-enjoy nyo. Magiging masaya kayo. Hindi pabigat sa buhay ang pagiging isang born again pag naunawaan niyo po itong sinasabi po ng John chapter 10 verse 10. Anong sabi po ng John chapter 10 verse 10? Ang kaaway, sino ang kaaway natin? Ang dyablo. Si Satanas. Ang maninira. Anong sabi nun? Siya'y naparito upang magnakaw, mangwasak, at pumatay. The enemy came to steal, to kill, and to destroy. Yun po yung kanyang layunin. Pero ang layunin ng Diyos, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Anong sabi doon sa sumunod na talata? Si Jesus ay naparito para tayo magkaroon ng isang buhay. Hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na kaayaya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Kaya nga, ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay.
Hindi malungkot. Yes, merong kalungkutan na darating, pero hindi mananatiling ganyan ang buhay natin. Dahil ang buhay kay Kristo ay masayang tunay. Yun ang dahilan kung bakit siya naparito para tayo bigyan ng isang buhay na kaayaya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Dahil ganito ang plano at layunin ng Diyos, hindi niya hayaan na ang kanyang mga anak, ikaw at ako, tayong mga mananampalataya, ay wasakin, sirain, patayin, pagnakawan ng kaaway. Kaya, one of the reasons why Jesus came into this world is to destroy every works of the enemy. Amen? Tandaan po natin yan. One of the reasons why Jesus came is to destroy the work of the enemy. Sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil alam ng Diyos, hindi titigil ang kaaway para guluhin, bigyan ng kalungkutan, bigyan ng problema ang mga anak ng Diyos. Dahil ayaw ng kaaway na ikaw at ako ay maging masaya, matagumpay, masagana ang iyong buhay. So he came to destroy the works of the devil. 1 John chapter 3 verse 8. Ano sabi po dito? Ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkasala na ang dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So tandaan po natin yan. Hindi ka nag-iisa para labanan ng dyablo, para labanan ang gawa ng kaaway. Ang kakampi mo, sino? Ang Diyos. And Jesus has all the power and the authority to destroy every attack of the enemy in your life. At yung authority and power na yon na meron si Jesus, yun din yung power na kanyang ibinigay sa bawat isang naglagak ng kanyang buhay sa kanya. So, hindi dapat tayo malungkot. Huwag mo sasabihin, nag-iisa ako, kawawa naman ako. Kapatid, hindi ka kawawa, hindi ka nag-iisa. Dahil meron kang kakampi, at ang kakampi mo ay walang iba, ang King of Kings and the Lord of Lords. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Pangatlong bagay, pangatlong dahilan, why Jesus came. He came to give us eternal life. Ano raw ang kanyang ibibigay sa atin? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, Pastor, hindi na ako mamamatay. Aabutin ko mahigit daan-daan na edad. Kapatid, ang tinatawag na eternal life dito, hindi yung ating physical na pangangatawan. Yung eternal life dito ay yung second life na meron tayo after death. After na itong physical na katawan natin ay mawalan na ng buhay at bumalik sa kanyang original na pinanggalingan. Yung eternal life na ito, yung buhay natin ay nasa piling ng ating pong Panginoon. At doon, pag ikaw ay binawian na ng buhay, walang kasing sarap ang magiging buhay ng mga taong tumanggap ng tinatawag na eternal life. Paano natin matatanggap itong eternal life na ito? Sa pamamagitan ba ng ating mabubuting gawa? Sa pamamagitan ba ng ating pagtulong sa ating kapwa? Dahil matulungin tayo, generous po tayo, mapagkawang gawa ka?
o kaya nagpatayo ka ng simbahan o nag-donate ka ng mga gamit sa loob ng simbahan. Hindi po. Makakamit po natin ang eternal life sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesucristo. If we accept Jesus Christ as our personal Savior, Lord, and Master of our life. Yun lamang ang magiging daan para ikaw at ako'y magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan, tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan, at itutuon mo ang iyong paningin at ang iyong buhay sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So He came to give us eternal life. 1 John chapter 4 verse 9. Ano sabi po dito? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga isinugo. Sa mundo, ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tayo dahil magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. At anong klaseng buhay daw ito? Ito yung tinatawag na eternal life. At itong eternal life na ito, ito yung sinasabi po ng aklat ng Ephesians, na not by works lest any man should boast. It is a freely given gift by God. Ito yung libre na ibinibigay ng Diyos. Hindi mo na kailangan pang paghirapan pa ito. Hindi mo na kailangan sugatan o pahirapan ang iyong pisikal na pangangatawan. Kaya nga po, nakakalungkot at nakakaawa yung mga tao na tuwing araw po ng Semana Santa ay nagbubuhat ng mabibigat na krus. Pinapalo yung kanilang likod, sinusugatan ang kanilang likod, pinapahirapan ang kanilang mga sarili para daw sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, hindi po sa ating mga gawa para makamit natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan, kundi simple lamang, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, talikuran mo at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at hayaan mo na si Kristo ang siyang manahan sa iyong buhay. Kapatid, sigurado mapapasa iyo ang buhay na walang hanggan. Mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Dahil hindi dugo ng tao ang tumubos sa ating mga kasalanan, kundi dugo ng kordero ng Diyos. Amen? Dugo ng walang iba, kundi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mamaya po, sa ating pong pagtanggap ng ating pong Holy Communion, maunawaan po natin kung bakit merong juice at merong pong tinapay. At ano ba ang nagiging epekto nito sa buhay po natin? So, una, He came to be our sin bearer. Pangalawa, He came to destroy the works of the devil. Pangatlo, He came to give us eternal life. Pangapat, He came to be the atoning sacrifice for our sins. In 1 John chapter 4 verse 10, sabi po dito, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya, at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. He became an atoning sacrifice. Siya ay naging isang handog para para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para sa paglilinis ng lahat ng ating mga karumihan. At alam niyo po, dahil siya ang naging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na walang bahid ng kasalanan. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng pinatawad ng dugo ni Jesus, ang bawat isa, lahat ng kanilang mga kasalanan ay nilinis na ng Diyos.
Amen? Ito maganda. Hindi lamang nilinis. Sabi ng ibang translation, He wiped out all our sins. Para bagang yung puti mong damit na namantyahan, pero dahil sa Clorox na ginamit mo, hindi nagtagal para bagang walang bahid ng mantya yung damit mong puti. Parang ganun din po tayo. Yung kasalanan na nagawa natin, yung kasalanan na meron po tayo, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mantya, ng bahid, ng kasalanan yung buhay po natin. Nagiging pangit. Hindi nagiging maganda ang itsura. Pero dahil sa dugo ni Jesus, because Jesus, He became an atoning sacrifice for your sins and for my sins. At dahil sa kanyang dugo, hindi lamang nilinis, He wiped out all our sins. Sabi nga ng Biblia, nung tayo'y napatawad na at nilinis na sa ating mga karumihan at ating mga kasalanan, tayo daw ay hinintulad sa isang niebe. Alam niyo yung niebe? Snow. Meron ba kayo nakitang snow na kulay itim? Di ba? Puting-puti. Ganon. Wala kang makikitang bakas o bahid ng kasalanan. Pag tayo'y nilinis na at pinatawad na ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kasi walang ibang perpektong sakripisyo o handog kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Walang katumbas na hayop, walang katumbas na tao. Si Jesus, because Jesus is the only perfect sacrifice. Noong unang panahon nga yung mga tao para makuberan yung kanilang mga kasalanan, kailangan nilang maghandog. Alam niyo po, pag maliit ang kanilang handog, ang dala-dala nila ay kung hindi bato-bato. Alam niyo bato-bato? Ibon. Kaya noong unang panahon, mapapansin mo kung gaano kaliit at kung gaano kalaki at kadami ang kasalanan ng tao pag siya ay nagpunta na doon sa templo para magsisi ng kanyang kasalanan. Depende doon sa kanyang daladalang handog. Amen? Pag bato-bato, maliit lang. Pag kalapati, medyo malaki. Amen? Pag kambing, naku, malaki. Ano kaya ninakaw niya? Amen? Sabi ni Arian, elepante. Sobrang laki na ang kasalanan. Amen? At sabi po ng Biblia, pag sila'y nagdala ng handog, bato-bato man, kalapati man, kambing man, tupa man, anumang klase ng hayop, kailangan yung hayop na yon na kanilang iahandog, malusog, walang sakit, walang pilay, hindi malnourished. Pag pilay, hindi pwedeng ihandog. Pero sabi ng Biblia, yung kanilang paghandog para lamang matakpan yung kanilang kasalanan. Pero sa dugo ni Jesus, hindi tatakpan, lilinisin, iwa-wipe out yung ating kasalanan. Kaya nga pag ikaw ay nagsisi, at alam mo na ikaw ay nagsisi ng totoo sa harapan ng Diyos, ikaw ay pinatawad dire-diretso ng Diyos. Kaya nga kay Jesus, no more condemnation. Kay Jesus. Pero sa tao, meron Kahit pinatawad ka niya, hindi niya pa rin makakalimutan kasalanan mo. Alam niya pa rin bilangin kung ilan yung pagkakasala mo At alam niya pa kung kailan ka nagkasala. Pero ang Diyos hindi. Kakalimutan niya lahat. Ganoon kabuti ang ating Panginoon. Kung ganito ang Diyos na naparito, talaga naman may i-inlove ka sa Kanya. Amen? At talagang wala nang patumpik-tumpik para hindi siya paglingkuran at hindi siya sambahin at takilain ng iyong buhay.
Dahil grabe, ito yung dahilan kung bakit siya naparito. He came to be a sin bearer. He came to destroy the works of the enemy. He came to give us eternal life. He came to be the atoning sacrifice for our sins. And number 5, and lastly, He came to be the Savior of the world. Siya na parito para maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen? Dahil walang ibang pwede makapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. No? Dahil, bakit? Sabi dito in 1 John chapter 4, verse 14. Sabi ni Juan, nakita namin at pinatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Tingnan niyo po sila Juan, yung kanyang mga disipulo, nakasama nila si Jesus. At hindi lamang nila nakasama si Jesus, kundi sabi ni Juan, mismo nagsabi, kanilang pinapatutuhanan. Dahil nakita nila, naranasan nila sa kanilang buhay na itong si Kristo Jesus na anak ng Diyos ay naparito para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan ng lahat. Dahil ang Diyos, si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, namatay sa lahat. Hindi sa iilan. Hindi siya naparito para sa magagaling at mga matutuwid kuno, kundi si Jesus ay naparito sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So He came to be the Savior of the world. 1 John chapter 4 verse 14, ito nga yung sinasabi ni Juan na pinapatutuhanan nila na isinugo ng Ama ang kanyang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Luke chapter 2 verse 10 to 11. Lucas kabanatang 2 talatang 10 hanggang 11. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ito yung mga panahon na merong mga pastol, doon sa ilang, sa kalagitnaan ng gabi, habang sila'y natutulog, sila'y nakarinig ng malakas na tunog, at nung pagdilat nila, nakita nila ang anghel ng Diyos, at sila'y natakot. At doon sa kanilang pagkangilalas, sila ay nakarinig ng isang tinig at ang tinig na ito ay nagmula sa anghel ng ating Panginoon. Ang sabi, huwag kayong matakot. Bakit sinabi ng anghel ng Diyos, huwag kayong matakot sa mga pastol? May dala akong mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Amen? Yung daladalang balita daw ng anghel ng Diyos ay magdudulot at magbibigay ng grabing kagalakan sa lahat ng tao. Ano ba itong balitang ito? Na isinilang na ang tagapagligtas. Sabi nila, isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sino raw ang isinilang? Si Jesus Christ. Na siyang magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya nga, nung ipinanganak si Jesus, sa lahat na nangangailangan ng kaligtasan, ang dala-dala niya ay mabuting balita na magbibigay at magdudulot ng grabing kagalakan sa lahat ng tao. Kaya tingnan niyo po, ang tunay na tao
o ang tunay na nakasumpong kay Kristo Jesus, makikita mo ang kanyang buhay. Merong pagkakaiba. Merong kagalakan. Merong kapayapaan. Amen? Merong ngiti sa labi. Pero kung araw-araw yan nakasimangot, bugnutin, may question kung totoo bang tinanggap niya si Kristo. Pag yan ay naging masipag sa pag-uurong ng pinagkainan at nagwawalis na tuwing umaga, wow, merong pagbabago. Meron na siyang natanggap na mabuting balita. Amen? Pero tirik na yung araw, tulog pa siya. Tapos paggising niya, naghanap ka agad ng pagkain, kapatid, may question dyan. Amen? Sabi dito, ipinanganak na, isinilang na ang batang sanggol sa bayan ni David na magdadala ng grabing kagalakan. Kaya nga, di ba, ang awitin ng mga Kristiyano, pagkagising sa umaga, pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus. Totoo ba yun? Yes. Amen? Yes. Sabi na iba. Yung iba naman. Amen? So, alam niyo po, walang talo. Laging panalo ang nakay Kristo. Amen? Acts chapter 4, verse 12. Sa aklat ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang ang tao ay maligtas. There's no other name written under heaven, only the name of Jesus. Hallelujah. Kaya nga sa buhay natin, wala tayong ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Wala tayong ibang isisigaw kundi si Jesus. Walang pwedeng paglagakan ng pagtitiwalang tao kundi si Jesus lamang. No? In Hebrews chapter 7 verse 25, bago tayo manalangin, sabi ganon, sa aklat ng Hebreo 7:25, but to be saved, we must call upon and trust Him as our personal Savior. Gusto mo bang tunay na tanggapin ang kaligtasan at hindi ka mapapahamak? At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo lamang daw si Kristo. Tawagin mo ang Kanyang pangalan at ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya at tiyak na ikaw ay maliligtas. Dahil walang ibang tagapagligtas ng tao kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito yung dahilan kung bakit masaya tayo. Ito yung dahilan kung bakit ibang-iba tayo sa mga walang pagkakilala kay Kristo. Amen? Ang pagiging blessed po natin ay hindi nasusukat sa dami ng material na bagay. Hindi nasusukat sa dami ng pera. Hindi nasusukat sa dami ng nandoon sa bank account mo. O yung ipon mo. O sa dami ng negosyo mo. O sa dami ng kaibigan mo. Hindi yan nasusukat. Kung ikaw ay blessed, blessed ka dahil alam mo meron kang tagapagligtas. Blessed ka dahil alam mo pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Blessed ka dahil alam mo tinanggap mo si Kristo at dahil tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, meron kang buhay na walang hanggan. At blessed ka dahil alam mo ang iyong kinabukasan ay nasa kamay at nasa palad ng ating Panginoon at alam ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Dahil ang iyong tagapagligtas is your Alpha and your Omega. Your beginning and your end. Amen? So palapakan po natin ang ating Panginoon. So sa oras na ito, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Habang sa ating pong pagtaas ng ating pong mga kamay, habang nakapikit ang ating pong mga mata,
nakatuon ang ating pong isipan at puso sa Diyos na ating pong pinag-usapan ngayon sa ating kalagitnaan. Ang Diyos na grabing magmahal, ang Diyos dahil sa Kanya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dati walang kwentang buhay po natin. Nagkaroon ng ganda yung buhay mo. Dati walang kang inaasahan kung ano magiging kinabukasan mo. Pero dahil kay Kristo, meron kang magandang kinabukasan. Maraming salamat aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagmahal sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa Kanya, sa Kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, nalinis kami sa lahat ng aming karumihan at napatawad kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At dahil din sa sugat na Kanyang tinamo, kaming merong problema sa aming mga pisikal na pangatawan ay nakaranas ng kagalingan at kalakasan. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay lumalapit sa iyo. Muling nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, muli kami, O Diyos, ay naninukluhod sa iyong harapan. Inaamin, O Diyos, na marami kaming kapalpakan sa buhay. Marami kaming kalukuhan. Marami kaming nagawang mga pagkakasala. Kaya sa oras na ito, O Diyos, Lord, minsan pa aming inihingi ang pagdaloy ng iyong banal na dugo sa aming pong mga buhay. Linisin muli kami, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming pong mga pagkakasala. At Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito. Dahil muli namin napakinggan ang iyong mga salita na muli nagpaalala sa amin na tunay nga po, Panginoon, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, na kami dapat ang umaako sa mga kasalanan na meron kami. Pero ang lahat ng iyon, O Diyos, Ikaw ang nagdala. Ikaw ang nagdala. Bagamat Ikaw ay walang kasalanan, pero dinala mo, Panginoon. Dahil ayaw mo ng bawat isa sa amin ay mapahamak. Kaya sa oras na ito, O Diyos, binubuksan namin ang aming mga puso. At muli, Panginoon, wini-welcome ka namin na Ikaw nga, O Diyos, ang patuloy na manahan sa amin po mga buhay. At patuloy na maghari ka, O Diyos, at Ikaw na, Panginoon, ang maging Panginoon at Diyos ng aming pong buhay. Salamat po. At sa oras ding ito, Ama, maraming salamat sa mga pagpapala mo. Salamat po, O Diyos, dahil hindi mo kami pinagkulang. Hindi mo kami pinabayaan. Kahit na minsan nakakaranas kami, O Diyos, ng kakulangan, pero hindi mo hinayaan, O Diyos, na hindi namin maranasan ang kasapatan na nagmumula sa iyo. Ama, maraming salamat po. At sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko ang bawat isang nandito. Kilala mo sila, O Diyos. Alam mo, Panginoon, ang level ng kanilang pananampalataya. At alam mo rin po, Panginoon, kung gaano kanila kamahal, kung gaano katotoo na ang kanilang buhay ay isinuko na sa iyo. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, dalangin ko na muli, O Diyos, sipuin mo ang bawat isa. Katagpuin mo ang bawat isa, iparanas mo ang iyong dakilang pag-ibig, iparanas mo, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. At sa oras ding ito, O Diyos, dalangin ko
Nabuksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pong pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Maranasan nila ang iyong pong probisyon, maranasan nila ang kalakasan pisikal, maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman, maranasan nila, Panginoon, ang iyong pong probisyon sa kanilang mga buhay, maranasan nila, Panginoon, ang katagumpayan sa kanilang pag-aaral, maranasan nila, Panginoon, ang katagumpayan sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. At hayaan mo rin, O Diyos, na iparanas mo ang kapayapaan, kagalakan, ang pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat po, Ama. Lord, kulang ang salita para ipagsigawan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming pong mga buhay. At Ama, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na ikaw ang manguna sa aming pong mga buhay. Bless mo ang bawat isa, O Diyos, pati ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Lord, na hindi nakadalo ngayon, maging yung aming makapatiran na wala ngayon, O Diyos. Nasaan man sila, ano man ang kanilang ginagawa, katagpuin mo ang bawat isa, ingatan mo ang bawat isa. At dalangin namin, O Diyos, na tuwing araw po ng linggo, ipaalala mo sa kanila na merong araw na napakahalaga sa kanilang buhay na dapat nilang ilaan para sa iyo. Salamat po. At dalangin din namin, Panginoon, yung aming pong mga kapatiran na nasa online sa mga oras na ito, nasaan man silang sulok ng aming pong bansa at sulok ng daigdig. Ama, naniniwala po kami ng iyong kamay ay hindi maigsi. Kayang-kaya mong abutin ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, igawad mo, O Diyos, ang kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga problema. Lord, anumang sakit at karamdaman na meron sila, Lord, igawad mo ang kagaligan. Ano man ang kanilang pangangailangan, iparanas mo ang isang bukas na kalangitan sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po, Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak at aming pong dalangin ang paglago ng iglesyang ito, ang paglago ng pananampalataya ng iyong mga anak, at higit sa lahat, Panginoon, wala pong maitaas sa buhay po namin kundi ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya sa oras na ito, O Diyos, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Ang ating Diyos sa buhay